Alam kong inaabangan po ninyo kung ano yung nangyari sa ating inisprehan ng Nomini last week. Ipapakita po natin ngayon yung mga damo na ating inisprehan ng Nomini last week para makita nyo po kung ano yung epekto ng Nomini kapag kumpleto or basa yung lupa na i-sprayhan ng pamatay damo. Siya nga pala, salamat po sa mga patuloy na sumasali o nag-join sa ating channel. Hindi po lahat ng video natin, especially yung mga importanteng video, ay nakikita sa mga napapanood nyo. Mayroon po tayong mga video na sadyang inilaan natin sa mga nag-join sa ating channel. So para makita nyo po yung mga video yon na napaka-importanting malaman ng mga farmer, mag-join po kayo sa ating channel para masaksihan nyo po, matutunan nyo po yung mga importanteng dapat malaman ng mga farmer. Hello! Welcome to Tech Pop-Up, the Smart Learner channel. We educate intelligent farmers and provide effective solutions to your problems. Gumagamit po ba kayo ng maraming inorganic fertilizer? Acidic din po ba ang inyong lupain? Mabagal bang lumaki ang inyong mga halaman? Panahon na po para pagandahin at pababain yung paggamit ng inorganic fertilizer. Kayo po na nag-o-organic, pwede po ninyong gamitin ito. Kayo po na natatakot sa mga insecticide, natatakot sa mga iba't iba pang mga chemical na inilalagay sa halaman, pwede po sa inyo ito. Tayo po ay gumagamit ng probiotics o itong lactobacillus lactic acid. Ito po ay nagpapaganda o binabalik niya yung ganda ng lupa. Binubulok po niya ng madalas o mabilis yung mga pwedeng bulukin sa lupa, kagaya ng mga dahon, yung mga rice straw, kung ano pang mga pwedeng maging pataba sa inyong lupa, pinapabilis po nito ang pagbubulok. At ang ginagawa po niya ay yung mga binubulok po ay ginagawa po niyang amino acid, na yung amino acid ay nagtataglay ng nitrogen, at ang nitrogen ay nagpapaganda sa ating halaman para ito'y mabilis lumaki at magaganda, malalaki po ang bunga. So subukan po ninyo itong ating probiotics, itong ating 3K fertilizer, at para gumanda ang inyong halaman at maibalik yung dating matabang lupa. Mahigit 1 week na po na hindi umuulan dito sa ating lugar, dito sa ating palayan. Kaya nung nag-spray tayo ng Nomini, mayroong mga damo na hindi napatay ng Nomini dahil hindi po sila natubigan, hindi sila naulanan. Ngayon, nag-spray po tayo ng Pinale. Pero hindi ibig sabihin na pag nag-spray tayo ng Pinale at hindi umulan ng 3 o hanggang 5 araw, hindi rin po magiging epektibo yung Pinale sa inisprayan natin ng mga damo na may nodes. So titignan natin ang kwan pala nito, ang timpla pala nito, yung Pinale, yung mga bumibili po sa inyo dito, doon sa ating store. Ang timpla po natin ito ay 70 ml po sa isang karga ng ating sprayer. Yung ating sprayer ay 18 liters, no? Pero ang nilalagay po natin, pinupuno po natin yan, 70 ml po yung nilalagay natin na Pinali dyan. At nilalagyan po natin ng 10 ml, hinahaluan natin ng 10 ml na Silhouette para makapit. Yung mga nagtatanong kung saan natin binili to, generic kasi po ito na kan, pero ang kagandahan po nito, kahit siguro mga 10 na load, hindi ito na low bat. Hindi ko pa ginamit to na low bat. Ang laki po ng battery nito, mabigat po yung kwan na ito, sprayer na ito. Pero wala na kasi akong mahanap na ganito. Ibebenta sana natin, pero wala na akong mahanap na ganyan. Ang tagal na ng sprayer na to, siguro 4 years na spray na ginagamit ko na ito. Pinalitan ko lang siya ng kinostomize ko, pinalitan ko siya ng hose. Kasi ito kahit high pressure, kayang-kaya niya. Tapos pinalitan ko siya ng controller para mas maganda. Ito yung kanyang yung plastic dati ito, pero pinalitan ko siya ng 4 nozzle na ginagamit ko kasi ito sa pang spray ng sili at iba pang mga halaman.
So titignan po natin yung inisprehan natin ng yung Nomini para makita po ninyo. Dry po ngayon itong ating irigasyon, kaya kaliwat kanan po sa atin dito nagpapatubig. Ayun o, halos yung kanilang mga palay nalalanta na eh. Ito yung triple to daw ito, pero makita mo talagang nalalanta na sa grabing init ng panahon. Pero yung ating palayan, tingnan nyo yung dahon, tingnan nyo yung dahon, lukot na po yung dahon oh. Saka makikita nyo dry na po yung lupa, magkatabi lang po kami nyan. Pero kung titignan nyo yung ating ito yung ating palayan, hindi po lukot yung dahon. Kikita yung dahon no, naka-open po siya. Ito po yung inisprehan natin ng 3K at saka chelated calcium paggabi. Nung nakarang linggo nag-spray tayo dito ng 3K at saka chelated. Kaya makita nyo basa pa rin yung kanyang lupa. Ang ganda po ng 3K, parang may magic siya eh. Hino-hold niya yung moisture ng lupa, kaya hindi siya kaagad na dry. Kaya dito parang sariwa pa rin yung ating mga palay dahil yun nga, gumagamit po tayo ng 3K calcium nitrate at chelated calcium saka yung anaa. Ito po yung mga hindi napatay ng Nomini yan. Hindi kasi umulan eh, kaya hindi siya napatay ng Nomini. Yun, ito mo to. Kaya spray lang po natin ng pinale. Yan, hindi niya napatay. Pero yung mga tabtabukol, yung ilang mga broadleaves, pinatay po ng Nomini. Ito yung mga damong yan, na-paralyze po yan ng Nomini. Hindi po yan namatay, pero hindi na po yan lalaki. Yan. Kung may mga damong ganyan sa inyong palayan, yan, kaya yan ng yung nag-red na yan, hindi na po yan lalaki. Hindi yan namatay, pero hindi na yan lalaki. Yan yung mga pinaralyze ng Nomini. Yun. Kadalasan ang pinangpapatay dyan ay Top-4-D. Kaya lang wag po kayong gumamit ng Top-4-D, kasi itong aking dito, yung neighbor ko dito na gumamit ng Top-4-D, ayan no, yung dahon ng kanyang palayan eh talagang nag-dry na po. Yan, makikita nyo yung ating inisprehan 1 week ito, namumula yung mga broadleaves, tinira po yan ng Nomini. Yung mga ibang napuruhan ko na yan, namatay din sila. Kaya lang dinoble na po natin ito ng yung pinale. Ito hindi kaya ng Nomini. Hindi ko alam kung kakayanin. Siraw-siraw yata ito eh. Ito, yan. Siraw-siraw sa inyo. Hindi ko alam kung kakayanin yan ng pinale. Kaya trinayin natin para masabihan natin, ma-inform natin yung mga viewer natin kung ano ba yung kayang patayin ng mga pamatay damo na inibenta natin. So hanggang dito halos bitak na rin yung lupa, kaya lang makikita mo yung dahon ng palay, hindi siya lukot. Tanghaling tapat po to, makikita yung aking anino, tapat na tapat. Yung yan, tapat na tapat. Pero fresh pa rin yung ating palay dahil po yan sa ginamit nating chelated calcium at saka yung 3K fertilizer. Yan. Ang lilit puno nito, kaya lang ang lalaki na. Yan. Yung mga kalapit ko na palayan, talagang nagpapatubig sila dahil lukot na po yung dahon. Pero sa atin, naka-open pa rin po siya. So kung gusto nyong gayahin, alam ko na hindi lang dito sa amin nagkakaroon ngayon ng bihirang umuulan, bihirang 1 week nang mahigit na hindi umulan dito. Kaya dry na po yung lupa. Gumamit po kayo ng 3K fertilizer at saka chelated calcium para tumibay ang inyong mga palay, tumibay ang inyong mais, hindi sila kagad malalanta. Ito,
Talagang bilad na bilad po siya pero hindi lukot yung kanyang dahon. Napakainit po. Yung bitak-bitak po yung lupa, kaya lang pag ito dinadaanan parang malambot pa. Hindi kagaya sa iba na talagang puting-puti na, ito malambot pa eh. Kaya iba talaga kapag nagagamitan ng tricky fertilizer at saka chelated calcium. Ito yung palay na nag-abono. Nung nag-abono ako, nag-spray sila ng Top-4-D. Naiinggit ako noon dito dahil ang ganda. Pero ngayon, brown na yung kanyang mas mababa po dito, kaya lang ang tigas-tigas na ng lupa. Talagang namumuti. Yan, kawawa. Talagang nag-brown yung kanyang dahon. Ito yung nagbuka Hindi na siya yung sinasabi nila na dadami, kakapal. Bumuka lang siya, pero hindi siya nagkaroon ng mga bagong suhi. Yun, ganun po yung mangyayari sa lupa ninyo sa palay ninyo pag tinitira niyo siya ng Top-4-D. Yan ang brown, kawawa. So, isa kapal ng magkasing kapal na po sila ng ating palay. Malilit nga lang sa atin, pero sa atin nagsusuhi pa rin. Pangalawang beses na natin nilagyan ng chelated calcium at saka yung tricky fertilizer. Yung mga akala po ninyo, yung mga nag-aakala na yung ating chelated calcium nitrate ay kagaya ng Netrabor at saka yung halimbawa Tropicot, hindi po kagaya ng Tropicot at Netrabor. Bagamat kasing yung Netrabor, ginamit po natin yon, pero mayroon tayong dinagdag na element para maging chelated yung ating calcium nitrate. Kaya mas mabisa po siya kaysa sa karaniwang Netrabor or Tropicot. Yun po ang dapat niyong malaman. Mayroon din po siyang halong insect repellent. Kaya dito, hindi tayo naglalagay ng insecticide ngayon dahil yung ating chelated calcium ay insect repellent. Insect repellent din yung ating 3K fertilizer. So sa abot ng inyong kaalaman, lalo na sa mga gumagamit na, kahit hindi nyo po lagyan muna ng insecticide. Kung ganito yung palay nyo, mag-spray kayo ng 3K fertilizer at saka yung chelated calcium. Hindi po tayo nag-advise na lagyan ng insecticide kasi wala po tayong makitang mga insects kahit ano ngayon dito. In fact, napatunayan po ng gumamit na taga Guyana na bumili siya ng ating 3K ng ating chelated calcium. Ginamit niya sa kanyang palayan. Nakita niya na walang mga insekto, walang mga bugs sa kanyang palayan dahil sa ganda ng chelated calcium na kanyang in-spray. So sa mga lugar na bihirang umulan, gumamit po kayo ng 3K fertilizer at chelated calcium para kagaya ng ating palayan, bihira man ang ulan dito, hindi siya hirap para lumaki. In fact, tignan nyo po yung ating palayan compare sa palayan ng kabila. Itong palayan ng kabila medyo pumuputi na eh. Pero yung sa atin, green na green po siya. Green na green. Yung sa kabila, na halos magkasabay kami ng pag-abono, pumuputi na po siya. Ito kasi nilagyan natin ng foliar fertilizer. So wag kayong mahiyang magtanong para masagot natin ang inyong mga problema, ang inyong mga katanungan, para malalayan natin kayo. Libre po yung pagtatanong, libre po yung pag-inquire tungkol sa ating mga product at tungkol sa inyong gagawin para gumanda ang inyong palay, mais, gulay at ano pa. Sa mga magtatanim po ng sili, gumamit po kayo ng 3K fertilizer at chelated calcium para hindi po magkaroon ng lapnos ang inyong mga sili. Sayang naman po ang inyong gagastusin. Mahal po ang sili itong bare months. Kaya sa mga magtatanim na, gumamit po kayo ng 3K fertilizer at chelated calcium. Ito po yung ating video sa ngayon. Abangan nyo po kung anong mangyayari sa nisprayan natin ng pinale. So, epektibo po yung nominee. Marami po siyang kinontrol, pero marami siyang hindi napatay dahil hindi po umulan. God bless po.